Amason ng Aswang na isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Alingaw ng putok ng bala ang maririnig sa paligid. Ito ay nanggagaling sa isang sasakyan ng mga pulis na merong mga nakabulagta sa lupa. Duguan ng mga ito at makikitang patay na. Sa di kalayuan ay makikitang may 2 preso na naguunahan na nagtatakbuhan sa isang baryo. Na sa kanilang pagtakbo ay nadaanan nila ang isang kubo. Dali-dali nilang pinasok iyon at nakita nga ng mga ito ang mag-inang kakakain lang sa lamesa ng madatnan nila. Nagulat at natakot ang mga ito nang makita ang 2 preso na nakangisi sa kanila. Ipaghain mo kami, bilis! Ang utos ng isa sa mga preso. Oops! Huwag kayong magtatangkang sumigaw o humingi ng tulong. Ito lang naman ang gagawin ko sa inyo. Sabay taas ng baril at winagayway ito sa ere. Nanginginig na ipinaghain ng mag-ina ang 2 preso na tila gutom na gutom. Nag-uunahang ubusin ng mga ito ang pagkaing nakahain sa lamesa. Ang sarap ng ganito. Predo, ano? Yes! Malaya na tayo! Sabay sinabayan ng malademonyong halakhak ang tinuran nito. Nang makatapos kumain ng 2, ang mag-ina naman ang tinuunan ng pansin ng mga ito. Sabay hablot sa dalagita. Nag-iiyak ang dalagita at ang ina nitong walang magawa sa isang sulok. "Nanay! Nanay!" Ang sigaw ng bata na tawag sa ina habang hawak ito ng isang preso. Tumahimik kayo! Pag hindi kayo tumahimik, pasasabugin ko ang bungo nyo! Ang pagbabanta ng isang preso na nakahawak naman sa ina ng dalaga. Pare, hindi mo ba napapansin? Ang sarap ng nakahain sa ating harapan. Busog na tayo. Meron pa tayong take-out na kaligayahan. Nang hahalayin na ng 2 lalaki ang mag-ina, ay may tumawag na kapitbahay. Kaya naman ay tinakpan sa bibig ng 2 preso upang hindi mag-ingay ang mga ito. "Mayla! Mayla! May dala akong ulam dito!" Ang tawag ng kapitbahay na walang kaalam-alam sa nangyayari sa loob ng kabahayan. Dahil sa kakakatok at walang sumasagot sa loob ng bahay, ay nagpasya ng umalis si Marites, ang kapitbahay ng mag-ina. Gayon na lang ang kaba at lalong natakot si Mayla
dahil sa wala ng kapag-asang mabubuhay pa sila. Sa mga kamay ng mga halang ang kaluluwa ng mga presong ito. Nang wala nang marinig ang mga presong ingay sa labas ng bahay, ay mga dali-daling nagsipuntahan ang mga ito at nag-uunahan na hinubaran ng damit ang mag-ina. Nang maya-maya ay may biglang sumipa sa pinto ng bahay. Nagulat ang lahat sa lakas ng tunog na iyon. Nang mula sa labas ng pinto, sumungaw ang dalawang lalaki na magkasunod na pumasok sa loob ng bahay. May dalang mga itak ang mga iyon dahil sa sobrang gulat ng dalawang preso sa nakitang mga kalalakihan na may itak ay nagdudumaling, nagsitalunan ng mga iyon sa bukas na bintana at nagsitakas. Hindi na nga naisip ng mga iyon na may baril sila upang ipanglaban sa mga ito. Laking pasasalamat at niyakap ng mag-ina ang tatay at kuya ng mga ito sa pagdating at pagsagip sa kanilang mag-ina. Nagpasalamat sa kapitbahay na dahil sa tahimik na tumawag ito kanina sa loob ng bahay at napansin na may sapatos pala ng mga lalaki, ay nagdudumali itong hinanap ang tatay at kapatid ng mag-ina upang saklolohan. Dahil kutob ni Marites na may masamang nangyayari sa loob ng bahay. Natama nga ang hinala nito. Samantala, hangos ang takbo ng dalawang preso sa kagubatan. Doon sila napadpad. Aki, na sa kapaguran ay kapwa nakatulog ang mga ito. Nang maya-maya ay maalimpungatan ng mga preso dahil tila may naririnig itong mga usap-usapan. Iginala ng mga ito ang kanilang paningin sa paligid at nakita nito ang dalawang babaeng dumadaan malapit sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali nitong ginising ang kasama at nagising nga ito. Itinuro ng kasama nito ang dalawang babae na nag-uusap habang naglalakad. Kaya naman ay nakangisi ang dalawa. Naglalakihan ang mga mata ng mga ito sa tila pagkain na nakahain sa kanila. Dahang-dahang sinundan nilang mga babae ng mga nakangisi at nang makorner ng mga iyon ng dalawa ay pinagtig-isahan nila ito. Hablutin. Nagpupumiglas ang mga babae, ngunit sadyang malakas ang mga preso. Hinubaran nila ang mga babae at hayok na pinagtulungan nila ang mga iyon. Ligayang-ligaya ang dalawang preso dahil sa ngayon lang nila natikman at kapwa nila napansin na nakajakpat sila sa mga babae dahil mga berhen pa ang mga iyon. Habang ang mga babae ay nag-uumiyak na nagyayakapan. Nagsenyasan ng dalawang preso nang makatapos magparaos sa dalawang babae ay humugot ng baril at itinutok sa babae na balak patayin ang mga ito. Nang biglang may humataw sa kamay ng preso na may hawak na baril. Napahiyaw sa sakit ang lalaking may hawak at nilingan niya kung saan nanggaling ang humataw sa kanya, na nagulat sa paparating na mga babae pa na kasama ng mga iyon. Napawang sa masaselang bahagi lang ng katawan, may mga takip ang mga ito. Kinuha ng mga babae ang paa ng isang preso
Napaluhod sa sakit ang preso dahil tinaga iyon. Hindi pa nakontento ang mga kababaihan. Kumuha ng lambat at ipinasok doon ang mga preso. Binuhat ng 4 na babae ang mga preso na tila hindi nila naririnig ang pagsaklolo at paghingi ng tulong ng mga ito. Nang maya-maya ay nakarinig ng tugtog ang mga preso hanggang sa palakas ng palakas ang mga iyon. Lumabas ang 2 babae na hinalay ng mga ito. Humarap sa kanila ang mga babae at kanya-kanyang hinawakan ng mga ito ang kanilang mga tiyan. Masaya at tila ipinagbubunyi pa ng mga ito ang ginawa sa kanila ng mga preso. Dahil sa wakas ay madadagdagan na rin ang kanilang lahi na kapag nagbunga ang ginawang panghahalay sa kanila ng preso. Gayon pa man ay takot na takot ang 2 preso dahil sa naiisip nilang pwedeng mangyaring panganib sa kanila. Nariyan na maihi sa kanilang mga pantalon habang nakatali ang kanilang katawan sa poste. Nang maya-maya ay mapansin nila, unti-unti nang dumidilim. Lalo pa silang natakot nang makita nila na dumadami ang mga kababaihan sa kanilang paligid. At lalo pa silang nagulat nang makita nilang nagbago ng anyo ang mga kababaihan. Nang mula sa kaakit-akit na dalaga ay naging mga matanda ang mga ito. Humahaba ang mga kuko at dila ng mga iyon. Nang lumapit ang isang babae sa isang preso na hinalay nito. Nagsisisigaw ito dahil sa harapan pa niya mismo nakitang nagpalit anyo ang babae na naging aswang sa kanyang harapan. Salamat sa iyong lahi. Dahil dito, dadami pa kami. Huwag kang mag-alala. Dahil aalagaan ko ang anak natin at magiging Amazonang aswang. Huwag! Huwag! Ang sigaw ng isang presong lalaki dahil palapit ng palapit na sa kanyang harapan ang aswang na Amazona. Diba? Gusto mo akong tikman? Eto ko ngayon sa harapan mo. Tikman mo na ako ulit. Ang saad ng Amazonang aswang sa isang preso. Ngunit nakangisi ito na tila demonya. Sabay hubad ng Amazonang aswang sa pantalon ng lalaki. At walang sabi-sabing isinubo niya iyon ang nasa harapan ng lalaki at kinagat hanggang sa naputol ito. Hiyaw at sakit ang maririnig sa paligid. Nagsihabaan pa ang mga kuko ng Amazona at itinapat iyon sa dibdib ng lalaki hanggang sa ibinaon ito na lalong nakapagpahiyaw sa lalaki. Sumirit ang kanyang mga dugo at nang maya-maya pa ay lalong napahiyaw ito nang kunin ng babaeng Amazona ang kanyang puso na tumitibok-tibok pa ito nang mailabas ng Amazona sa kanyang dibdib. Lupaypay ang ulo ng preso na wala ng buhay na nakatungo sa lupa, na lalo namang ikinatakot ng isa ring preso dahil ganun din ang mangyayari sa kanya. Na wala ngang sabi-sabi ay hiyaw at sakit din ang maririnig sa paligid dahil ganun din ang nangyari sa isang preso. Nagbunyi ang mga kababaihan na habang
Nilalasap nila at kinakain ang mga puso ng mga ito. Tuloy ang kasiyahan na lalo na't nakatingin sila sa bilog na buwan. Nang dahil sa kasamaan ng mga preso ay kasamaan din ang nangyari sa kanila sa piling ng mga Amazonang aswang. Wakas.